Good morning guys! Welcome to MGR Goat Farmer TV. And today, pag-uusapan natin paano ko ba inaalagaan ang aking mga buntis na kambing. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please like the video and hit the notification bell para lagi kang updated kapag meron tayong ina-upload na video. Huwag na rin kalimutan mag-subscribe. Tara! Tara guys, i-share ko po sa inyo kung paano ko po inaalagaan ang aking mga buntis na kambing. By the way, ito nga pala ay pinapasampahan ko sa edad na 10 months old pataas. And then, after 18 to 24 days, kapag hindi na sila nag-heat, may chance na ito ay buntis na. Pero still monitoring pa rin. Kasi mahirap na masayang ang oras na iniisip mo ay buntis na ito porket nasampahan. Posible pa rin po kasi na mag-hit ulit ito. Nangyayari po ito. Mapapansin po natin na konti-konting lumalaki ang kanilang mga tiyan. Pero wag po tayo aasa agad na ito ay buntis na. Kasi ang kambing ay hanggat may pagkain ay kakain at kakain ito. Bibilang ulit tayo ng 18 to 24 days para ma-check natin kung ito ba ay nag-hit. Ito ay sa ikalawang buwan ha. So kung sakaling hindi pa rin sila nag-hit, ay medyo mas mataas na ang tsansa na ito ay buntis. Pero mas maganda para may check nyo kung talagang lumalaki na ang tiyan nila sa umaga po guys. Kasi sa umaga, wala pa silang kinakain. Gutom pa yan. Kung yan ay hindi buntis, talagang manipis pa yung tiyan yan. Pero kung yan ay buntis, makikita natin na halos same pa rin yung kanilang tiyan. Para nabawasan lang ng konti. Para naidumi lang nila ng konti yung kanilang mga kinain. So pag napansin natin na medyo lumalaki na ang tiyan sa umaga, ibig sabihin, posible na talaga itong buntis. After 2 months guys, bilang ulit tayo ng 18 to 24 days. Kapag hindi pa rin nag-hit, medyo masaya na. Kasi syempre, tumatakbo ang oras at alam mo na hindi nasasayang at lalong napapansin mo na lumalaki na ang kanilang mga tiyan. Pagdating ng 3.5 months to 4 months, mapapansin natin guys, nagkakaroon na ng gatas yung kanilang mga milk bag. Yun, dun talaga masasabi na ito ay buntis na. Pero wag tayong panatag ha. Kasi kung mali po ang ating pagmamanage sa ating kambing, maaari po ito makunan. Sayang naman yung hinintay natin na 3 to 4 months kung ito ay makukunan. So bakit ba sila nakukunan? Ito guys yung mga ibang rason kung bakit sila nakukunan. Hindi ko na lang i-explain individual, but soon i-explain natin in other content. But for now kasi nakapokus tayo kung paano ko ba inaalaga na aking mga buntis na kambing. So ito yung mga rason kung bakit sila nakukunan. Minsan dahil sa pabago-bagong panahon, init-lamig. Minsan napupurga natin sila, hindi natin alam na ito pala ay buntis. Ginamit natin is albendazole. So laglag po talaga yan. Hindi po kasi yung safe sa buntis. Minsan naman nagtatay pero hindi natin pinapansin, hinahayaan lang natin sila. So wag kang aasa na makakapag-deliver dyan na maayos. Mamaya 3 months pa lang mag-deliver na agad yan. Pero yung pala naagasan. May mga nababasa akong post sa ibang mga GC na ang ipil-ipil daw ay nakakapalaglag sa kambing. But based on my experience, yan po ang pinakamaganda kong pinapakain sa kambing. Ipil-ipil. So, hindi pa naman po nakukunan ng aking mga kambing sa ipil-ipil. Hanggat maaari, nakaseparate po ng kulungan ng ating mga barako. Dahil ang mga barako po kapag kasabay-sabay silang kumain, halimbawa kasama nila yung mga inahin, ito po ay ayaw nila malalapitan. Susuwagin po talaga nila to. Pag nasuwag po nila to, mataas po ang tsansa na makunan po ang ating mga buntis na kambing. Ito pa yung ibang rason kung bakit ay nagiging premature or naagasan yung ating mga kambing. Wala pa po sa hustong edad pinasampahan na agad natin, no? 3 to 4 months, pinasampahan na natin, hindi pa niya na-achieve yung tamang pangangatawan niya. Doon po nakukunan yung ating kambing. Pero meron din naman ng mga bata pa na sampahan, naging maayos naman.
Pero sayang yung oras kung sakaling ganun ang gagawin natin na masyado tayong nagmadali, pinasampakan agad natin. No? So kapag nalaglagan, sayang yung ilang buwan mong hinintay. Na late na yung pag-grow niya, nalaglagan pa. Kaya wag laging panataga kapag buntis na yung ating mga kambing, nasa isip natin is okay. So wag tayong panatag, i-ensure natin yung kanilang mga kalusugan. By the way guys, isingin ko pala, ako po ay every 3 months nagtuturok ako ng iron sa aking mga kambing. Ito man ay bisiro, barako, inahin, buntis man ito. Okay lang po, safe naman po yun. So hindi po ako eksperto pagdating sa larangan ng medisina sa kambing. So ito po ay base sa aking experience. Wala po nagturo sa akin ito po ay sarili ko lang idea. Okay? So it's up to you kung gagayahin nyo or hindi. By the way guys, zero mortality po ako. So, baguhan pa lang din naman. Pero kasi yung iba kapag bago pa lang talagang dumarating sa point na nawawalan sila ng gana kasi namamatayan. Okay? So, hanggat maaari, medicine, vitamins is always available. Okay lang ma-expire ng hindi ginagamit. At least, ensure na safe ang iyong mga alagang kambing. Kapag dumating na sa point na 4.5 months na, ensure mo na lalabas na yung kambing. Sa akin po, inihihiwalay ko na po ito ng kanilang sariling kwarto para pag umanak sila, safe po. Minsan kasi nanganganak ang kambing ng madaling araw o is oras ng gabi. Baka mamaya maapak-apakan nyo kung magkakahalo-halo silang lahat. So for me, inihiwalay ko sila kapag nasa ganong edad na. Kasi lahat naman po ng pagsampa na aking kambing ay naka-record. Para ma-ensure ko kung kailan ko sila ililipat. And then, isingit ko na rin po, vitamin B complex sa akin po is monthly. Kahit pa yan ay buntis o hindi. Monthly po ang pagtuturo ko ng vitamin B complex. So, 1 ml per 10 kg body weight. So, kung sila po ay tumitimbang ng 25 to 30, 3 ml po ang aking tinuturo sa kanila. Sa pigi, hindi po sa leeg. Dahil ay hindi po ako eksperto, hindi ko pa natatry sa leeg. Although naituro sa akin pero for safety kasi ang leg marami diyang mga ugat tsaka medyo maliit yung laman kaya for safety lang para sa akin ayoko magturok doon, ayoko dumating sa point na mamatayan kasi pag nagkamali ka sa buto mo na iturok, ako po, goodbye. So yun guys, mas maganda kung meron tayong mga feeds na pang dairy para mas parami pa natin yung kanilang gatas, no? Pakainin natin sila ito kapag nasa edad na o kapag nasa buwan na 4 months pataas na yung kanilang dinadala para mas lalong lumaki yung milk bag, mas marami yung maging laman na gatas para na masuplayan niya na maayos yung kanyang mga magiging anak na kambing. May nag-chat nga po pala sa aking Facebook page kung pwede ba raw paliguan yung buntis na kambing. Sa akin po yes po sa akin, para sa akin kasi pinapaliguan ko sila basta mainit po ang panahon. Kasi sa akin ang kulungan ko kawayan kahoy and then may lupa. Talagang nagkakakuto rin naman sila. Okay? So hindi ko naman sila pwedeng purgahin ng ivermectin kasi ngay mga buntis sila. Kaya paligo na lang muna gamit tayo ng wash out. So ayun lang guys, maraming salamat po sa inyong panonood. Sana meron ako na i-contribute na kahit konting kaalaman lang sa inyo. Okay? Lalo na magkikiding season na, maglalabasan na ang ating mga alagang kambing. Ito po ang isa sa pinakamasaya sa pag-aalaga ng kambing, no? Kahit puyat, hihintayin natin sila makapag-delivered na safe. Kahit tayo may pasok ng umaga, hihintayin natin to. Napakasaya na itong time na ito, yung kidding season. Isa sa mahirap sa pag-aalaga ng kambing, but most of all, napakasaya. Okay, so yun lang guys, and happy goat farming. Tuloy-tuloy lang ulit tayo sa hamon ng buhay, lalo na ngayon, tag-init na. Napakahirap mangumpay. Pero dito sa amin, ang dami ko nakita ng Napier grass, so walang kahirap-hirap. Guys, kung gusto niyo umorder sa akin ng pantanim ng Napier grass pwede po kayong magkomento. Okay? Sige, yun lang po. Maraming salamat. Happy goat farming. Hanggang sa muli. Paalam!